Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 10 ng Mangaral. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos ito. Tupayari kamangmangan. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay namatay? Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinuno ay mahilig sa handaan, ngunit mapalad ang lupain na may haring matalino at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Kung pabayaang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay. Ang inumin ito'y mabibiling lahat ng salapi. Ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari, ni sa pag-iisay huwag amakin ang mayayaman pagkat may pakpak ang salita at may tainga ang lupa. Dito pala nagmula yung kasabihan ng ang salita ay may pakpak at ang lupa ay may tenga. At ang nakuha kong aral dito sa verse 11 hanggang 20 ay itong verse 12. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit mapapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ang matalino pala, yung kanilang sinasabi or yung ating sinasabi bilang matalino, yun yung magdadala ng karangalan sa atin. Kung ano yung lumalabas sa ating bibig, kung ang lumalabas sa iyong bibig ay pagpapala or encourage sa ibang tao, yun yung pagiging matalino. Base sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi dito sa verse 12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan. Parang sa eskwelahan. Kaya meron na honor dahil sa may mga matatalino. Dahil matalino yung kaklase mo, pag pinag-recite siya sa harapan ninyo, na-honor siya dahil matalino siya sa pagsasalita. Yun po yung isang halimbawa ko na
malapit po dun sa aking pinapaliwanag. Sana po ay nakuha nyo po yung gusto ko pong iparating patungkol po dito sa verse 12. At ang may dagdag ko lang po dito, ito pong verse 20. Pero focus lang po tayo dito sa may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Yun pala yun. Yun pala nagmula yung kasabihan dito din po sa Bible na may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. So yun. Pangingatan po natin ang ating sarili sa mga tao na chismosa or chismoso, yung taong nagnanais na tayong siraan sa ibang tao, at mag-ingat tayo sa ating mga salitang bibitawan dahil may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Iwasan po natin yun at nawa kung tayo man po ay nakipag-usap po sa ibang tao or sa masasabi natin chismosa, ay nawa ay pagpapala po yung lumalabas po sa ating bibig upang yun po yung maibalita sa buong barangay. Dahil sabi dito, pagkat may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. So yun, ang lupa po pala ay nakakarinig. Hindi man po sa literal, pero kung iisipin, at nakakapagtaka na yung bagay na kinukwento mo po sa ibang tao ay nalalaman ng lahat. Dahil yung kausap niyo po pala or yung inyong kakwentuhan, hindi man po lahat ay chismoso or chismosa. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin dito sa verse 20. At pasensya na po kayo sa mga salita ng aking nasabi. Sana po ay patawarin niyo po ako. At hindi naman po ako nagmamagaling at hindi rin po naman po ako ng uhusga. Ang totoo po niyan, dati rin po akong chismoso or madaldal. Yung bagay na hindi ko naman dapat sinasabi. Halimbawa, may nalaman ako doon sa isang tao, hindi ko naman dapat ipagsabi, ay pinagsasabi ko pa sa aking kakilala, sa aking kapitbahay. Kumbaga, yung pong pagiging chismoso, dyan po ako nanggaling. Pero mula po nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, ay nawala po yung ganun ko pong pag-uugali, yung pagiging chismoso. At yun, sana po ay naunawaan nyo po yung gusto kong pong sabihin patungkol po sa verse 20. At hanggang dito na lamang po. See you in my devotion. At yun, God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye!